Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. At for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa employment discriminations and mga qualifications dito sa Poland. Ang pag-uusapan natin dito, para just to be clear lang po, is about po more on mga general workers katulad ng mga factory worker, mga warehouse worker. Yun, kasama na rin yung sa mga mga mushroom picker, yung mga ganyan. Basta yung mga general, yung mga pangkaraniwang trabaho dito sa Poland. What I mean, hindi po yung mga diplomat or yung mga skilled worker. So, hindi po kasama yung mga yan, okay? So, ito po yun, yung mga employment discriminations na madalas ay very common po sa ating mga Pilipino. Dahil po sa Pilipinas ay talagang madalas po itong nangyayari, no? So, katulad na lang ng without work experience, yung mga may tattoo, yung mga maraming tattoo. So, pag-uusapan po natin yan kung tinatanggap ba dito sa Poland ang maraming tattoo. At maliban doon, pagdating naman sa age limit at saka yung may mga problema sa height, so yun, kasama po sa mga pag-uusapan natin yan. At saka gender discrimination po, kasi meron po dito, minsan yung mga trabaho na, like for example na lang sa forklift driver, ganyan, di ba? Ang alam naman natin, so kadalasang tatrabaho sa mga ganong posisyon ay mga lalaki. Pero isasama po natin sa pag-usapan natin yan. At ang pinakahuli ay ang educational attainment dito po sa Poland. Kung kailangan din po natin malaman yan kung kinakailangan po ba na college graduate tayo or may mga natapos, ganyan. So, yun po yung mga pag-uusapan natin. Kaya kung kayo po ay nagbabalak pumunta ng Poland o di kaya ay nakapag-start na ng inyong application sa Poland, eh dapat lang na panoorin nyo itong video na to hanggang dulo dahil sigurado po ako na marami kayong matututunan dito. At dagdag kaalaman na rin po para sa inyo. Okay? So, yun. Bago tayo mag-umpisa, please po paki-subscribe naman itong ating YouTube channel. At pahit na rin ng bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At ganun din po sa ating Facebook account, huwag niyong kakalimutan na i-click ang follow button. At palike and share na rin po para sa iba pa nating mga kababayan na nagnanais na mag-apply sa Poland or makarating sa Poland upang magtrabaho or manirahan dito. Okay? So, umpisa na natin. So, una, pagdating sa work experience. So, kailangan ba talaga, kasi itong mga pag-usapan nga natin, no, ay ito yung madalas itanong ng mga kababayan natin at ng ibang mga nag-a-apply or aplikante dito sa Poland. Katulad na lang ng kung yung sa work experience po ba ay kinakailangan dito sa Poland. So far dito sa Poland, hindi naman sila mahigpit pagdating sa work experience. Katulad na lang pag nag-apply ka sa mga factory. Like kung anong mga trabaho lang doon, minsan sa packaging, minsan naman mag-a-assemble kayo ng mga kung ano-anong bagay. Ganyan katulad sa work namin, nag-a-assemble kami ng mga piyesa ng mga piyesa ng robot, ganyan. Tinanggap naman kami kahit wala kaming ganong work experience or work-related experience. So, ganon din po sa ibang mga trabaho dito sa Poland, like sa mushroom picker, yung mga ganon, sa warehouse, ay hindi naman po talaga nire-required na meron kang related experience. As long as kaya mo yung trabaho, eh, pasok ka kaagad sa kahit anong trabaho dito. Maliban na nga lang sa mga skilled job, yung mga ganyan, pang-skilled na work, like driving. Eh, kailangan po talaga na may experience po tayo, di ba? Okay, so ano pa ba? Kasunod ay kung po pwede bang magtrabaho yung may mga tattoo. Dito guys, sabihin ko sa inyo, passion nila ang tattoo. So, hindi po bawal ang tattoo dito.
sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi po pinagbabawal. Sa katunayan, yung pagkakaroon ng tattoo dito ay isa sa mga passion nila. Kumbaga, yun ay kumbaga proud sila doon na may tattoo sila. At yun, kapag may tattoo kayo, so walang problema pagdating sa pag-a-apply sa trabaho. Okay? At tungkol naman sa age limit. Age limit yun, madalas din tinatanong sa akin to ng ating mga kababayan. Dahil meron pong mga gustong mag-apply na above 40 na. So ito po ang kasagutan dyan. Ang maximum age limit po na tinatanggap dito sa Poland is up to 55 years old lang. Up to 55 years old, pababa. Pero, meron pong ibang mga company at saka or mga agency na hindi po sila tumatanggap ng more than 50. 50 and above. So, ibig sabihin, 55 to 50, 50 to 55 ay hindi na sila tumatanggap. So, minsan naman, nasa 45 years old pababa lang ang tinatanggap nila. Maintindihan naman natin mga kababayan, no? Kasi depende nga yon sa bigat ng trabaho. Kung medyo may edad na tayo at magtatrabaho ka pa ng mabigat, lalo na't medyo dumarating na malamig ang panahon dito sa Poland. Tulad ngayon, umaabot ng minsan pumapalo ng negative degrees Celsius ang temperatura dito. Kaya para doon sa mga kababayan natin na medyo maedad na, medyo tagilid po tayo sa pag-a-apply ng trabaho. Okay? So, yun po, 55 years old ang talagang by law dito sa Poland na pwede pang matanggap sa trabaho. But depende po yan sa klase ng trabaho. But yung ibang mga company, ibang agency ay tumatanggap sila up to 45 years old lang, pababa. So yun po yung mga kadalasan na nakikita ko sa mga hiring, sa mga post na hiring dito sa Poland. Okay? At how about naman sa height limit? Kasi may mga kababayan tayong medyo kinapos sa height, no? Masasabi ko, dito sa Poland, hindi po sila mahigpit or wala pong mga discrimination pagdating sa height limit. But meron lang pong mga specific job na syempre kakailanganin mo ng height, so hindi ka pwedeng ipasok doon. Pero napakadalang naman po ng mga ganong sitwasyon, no? Pero karamihan dito kapag factory worker, production worker ka sa mga factory at saka sa warehouse, yung mga general na work, ganyan, yung mga pangkaraniwan lang, walang problema sa height limit. Sa totoo lang, meron tayong mga katrabaho, meron na kaming mga naging katrabaho sa warehouse. Yung mga katrabaho na kami na to, napaka-remarkable para sa amin. Dahil halos magkakapareha sila ng height. Kwento ko lang, hindi naman hindi naman sinisiraan ko or minamasama. But nakakatuwa lang. Talagang kapos sa height, as in siguro below 5 flat, ganyan, mga 4'8", 4'9", ganyan. So ganun po yung height nila. Then nakatrabaho po namin sila sa warehouse, mga babae po to nakatrabaho namin sila sa warehouse, and okay naman wala namang problema, tinanggap sila, so start sila sa trabaho, so yun. But ito yung challenge na nakikita ko para sa kanila nung time na yun, yung struggle, kasi merong part na kailangan mong abutin yung mga ganitong items at kung ikaw ay nagmamadali, so kailangan mo talagang maghanap ng ladder. Kung medyo may height ka na, madali mo na magagawa yung trabaho. So yun po yung mga instance, yung mga scenario dito, no? Kaya importante rin yung height. But tulad ng sinabi ko, hindi po discrimination ang height dito. Okay? And pagdating naman sa gender discrimination, wala pong problema dito. Tanggap po lahat. Babae, lalaki, bakla, tomboy, walang problema dito. At sa trabaho, tulad nga ng nabanggit ko kanina, marami akong nakikitang mga katrabaho ko na ginagawa nila yung mga trabaho pang lalaki. Like yung mga forklift driver, yung ganyan, karamihan dito babae. Hindi ko alam kung anong reason basta yun yung mga nakikita ko. So, wala tayong problema pagdating sa gender in terms of employment dito sa Poland. Okay? Educational attainment.
So ito, dito sa Poland, yung mga lokal, no? Kwento ko lang, mga lokal ay actually karamihan sa kanila hindi interesado pagdating sa pag-aaral. So, karamihan sa kanila ay talagang nag-focus na lang sa pagtatrabaho. Bata pa teenager pa lang nag-start na magtrabaho, tumigil na sa pag-aaral. But sa ngayon naman medyo nag-iiba na yung kumbaga takbo ng kanilang dito. Mindset parang ganoon. Marami nang pinipili na makapagtapos sa pag-aaral. Pero based doon sa mga kwento ng mga katrabaho ko before at saka ngayon, sabi nga nila hindi talaga sila masyadong nagmamind pagdating sa education. So, pagdating sa educational attainment in terms of employment dito, pagka mga general worker, factory, warehouse, ganyan, walang problema. So, hindi po nire-required na kailangan graduate ka ng college or vocational course, ganyan. Sa atin namang mga dayo, sa ating mga immigrant worker, syempre importante po na nakapag-aral tayo kahit papaano para mas mapadali ang buhay, mas madali ang buhay natin kapag nasa abroad. Kasi ang isa sa pinaka-importante dyan is communication. So kung hindi po tayo nakakapag-English man lang, mahihirapan tayo. Magiging komplikado po ang pamumuhay natin dito. Bigyan ko kayo ng example, no? Kasi itong mga kapatid nating mga ibang Indonesian, sa nakikita ko, marami sa kanila ang hindi talaga nakakapagsalita ng Ingles. Hindi nakakapag-Ingles. Kaya naman, ang nangyayari, marami sa kanila niluloko ng mga employer dito. Kasi, tulad ng sinabi ko, importante po ang communication. Kung hindi ka nakakapag-Ingles at hindi ka maintindihan kasi hindi naman mag-a-adjust si employer para matuto ng Indonesian or Filipino or Tagalog, ganyan. So, ikaw ang mag-a-adjust. Kaya, napaka-importante na kahit papano, marunong tayo mag-English. Sabihin na natin kahit di kayo graduate ng college or anything or something ganun, basta importante, nakakapag-English tayo kasi yun po yung parang pinaka-common language natin na doon tayo magkakaunawaan kahit na nasa ibang bansa tayo. Okay? So, yun lang po ang ating usapan sa ngayon. Kung meron pa kayong mga katanungan, please paki-comment na lang po sa baba ng video na to. At sasagutin po natin yan sa kapag meron tayong bakanting oras. At kung meron kayong gustong gawing topic for the next video, ay i-comment nyo lang po sa baba. At titingnan natin kung magagawa natin ng content ang inyong request. Okay, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa panonood. See you next time at God bless po sa ating lahat.